Muling inutusan ni Yang Shishong ang kanyang 4 na demon puppet and sub-udin at patayin ang 5 kaya agad kumilos ang mga demon puppet at inatake ang ating bida at mga kasama. Matapang naman na nakipaglaban sina Luao sa mga kalaban. Pinutol ni Luao ang tiyan ng isang demon puppet sabay sabing bagsak na ang isa. Ginamit ni Yang Shishong ang kanyang blood art habang sinasabi na arrogante ang mga dahil hindi ng mga ito mapapatay ang mga puppet ng ganun kadali sabay tawa ng matanda. Gamit ang blood art ni Yang Shishong ay mukit na buo ang demon puppet na may number 3. Nagtaka ang 5 dahil naka-recover ng ganun kabilis ang demon puppet. Nagtanong si Liu Wei kay Luao kung ano na ang gagawin nila, at umisip ito. Tugon ni Luao na manatili lang ito dahil papatayin niya si Yang Shishong. Paliwanag ni Luao na unahin muna nila ang master bago ang mga alipin. Kailangan nilang mawala ang control nito sa mga demon puppet. Sabay naglagay ng artifact talisman control sa espada si Luao. Matapos nun ay ibinato ni Luao ang espada kay Yang Shishong. Madaling nasangga ng matanda ang espada ni Luao gamit ang kanyang kapangyarihan sabay nagtanong kay Luao na kung ito ang may pinakamataas na cultivation sa kanilang 5. Dagdag pa ng matanda na mas higit pa doon ang kailangan para talunin siya sabay bato ng espada kay Luao. Nagpaikot-ikot ang espada sa ere at tuluyang tumama kay Luao kaya napabulagta ito at samukan ng dugo. Nag-alala si Liu Wei at si Kalbu sa nangyari kay Luao. Napahawak sa dibdib si Luao at napagtanto na nasa enlightenment realm ang cultivation ng matanda kaya mali ang nakuha nilang impormasyon. Natakot ng husto ang matabang si Liu Wei at sinabing katapusan na nila dahil kahit ang pinakamalakas sa kanila ay napabagsak lang ng ganun kadali. Tumalikod si Yang Shishong at sinabing wala nang ang laban kaya inutusan niya ang kanyang mga demon puppet na itapon ang 5 sa blood pool. Mas natakot pa si Liu Wei dahil mamamatay na sila. Pero hindi hahayaang mangyari iyon ng ating bida kaya kaagad niyang ginamit ang kanyang floating steps para mabilis na makalapit sa nakatalikod na si Yang Shishong. Sa isang mabilis na pag-atake ay tumilapon ang braso ng matanda sa ere sabay napasigaw sa sakit si Yang Shishong. Gulat na gulat ang 4T napatanong na lang na kung ano ang nangyari. Sumisigaw pa rin sa sakit ang matanda pero nang makita niya ang ating bida ay agad itong naghanda ng enerhiya sa kanyang kamay at akmang aatakihin si Bai Yifan. Itinutok ni Bai Yifan ang kanyang espada sa matanda sabay nag-ilaw ng asul ang kanyang katawan sinyalas ng pag-activate ng kanyang rain sword technique. Napalibutan ng malalaking raindrops ang matanda. Matapos mapansin ng matanda ang delikadong teknik na iyon ay agad siyang nag-activate ng kanyang blood shield. Ngunit ang mga matutulis na raindrops ng ating bida ay unti-unting tumatagos sa blood shield ni Yang Shishong. Nagtaka ang matanda dahil kahit ang kanyang blood shield ay hindi mapigilan ang rain sword technique. Hindi na nakayanan ng blood shield ni Yang Shishong ang rain sword technique kaya tuluyan na itong naulan ng atake. Pagkawala ng mga alikabok ay makikitang nakahandusay ang 4 na demon puppet habang ang matanda ay walang kalaban-laban na tinutukan ng ating bida ng espada at sinabing tapos na ang laban at wag na itong magpumiglas pa. Manghang-mangha ang dalaga sa lakas ni Bai Yifan at napatanong na lang ito kung aano iyon nagawa ng ating bida. Hindi lubos maisip ni Yang Shishong na nagawa siyang masaktan ng sobre gamit lang ang yellow rank sword. Sinabi nito sa ating bida na mahusay ito bilang isang disciple ng 5 Elements Holy Land. Sumigaw si Yang Shishong at sinabing sa araw na ito mamamatay ang ating bida. Napalingon sa ibang banda ang ating bida at nakita nila na gumalaw ang panghuling demon puppet na may number 1. Mabilis na kumilos ang demon puppet patungo sa likod ng ating bida para atakihin. Napasabi na lang ang ating bida na sinanay ni Yang Shishong ang isang demon puppet para makarating sa peak ng enlightenment realm. Nang malapit ng tamaan ng atake si Bai Yifan ay sinigawan niya ang lahat na magsialis agad. Nakatalon ang ating bida at kanyang mga kasama habang buhat-buhat ni Liu Wei ang wala ng buhay na Yang Shishong. Sa lakas ng demon puppet ay nawasak ang sahig na kinatatayuan nila. Umangil ng malakas ang demon puppet habang sinasabi ng iba na wala silang laban dito. Nagtago ang 5 sa likod ng haligi para di mapansin ng puppet habang si Liu Wei ay ginigising ang matanda. Sinigawan ni Liu Wei ang matanda para gumising ito pero kahit anong sigaw at alog niya ay hindi ito nagigising. Sa kanya lang napagtanto na patay na pala si Yang Shishong.
Umangil ng napakalakas ang demon puppet habang isinisigaw ang salitang general kasabay ng pagkalmo sa kanyang sarili katawan. Naglabas ng napakalakas na kapangyarihan ang demon puppet at nagwawala sa kadahilanang nawala na ito sa control. Sumugod ang demon puppet patungo sa 5 habang winuwasak ang mga haligi na kanyang madaanan. Matapos noon ay umatake ang demon puppet na mabilis na iwasan ng 5. Sinabi ni Bai Yifan na sinusundan ng demon puppet ang mga tunog na nagmamula sa kanila kaya kailangan nilang tumahimik. Bamulong ang dalaga kay Luau na kung ano na ang gagawin nila. Pabuling na tugon ni Luau na kailangan nilang makaalis dahil hindi nila kayang talunin ang demon puppet dahil napakalakas nito at wala pa sa kontrol. Hindi naman sumangayon ang ating bida dahil ayon sa kanya na kapag nakalabas ang demon puppet ay magkakasakit ito ng mga inisinting tao. Kaya kailangan nilang asikasohin ang bagay na iyon ngayon din. Sinabi ni Luau sa ating bida na manahimik ito. Tanong pa nito kung gagawin ng ating bida ng mag-isa. Mungkahi pa ni Luau na mas mabuting umalis na sila at magtawag ng mga kasama. Hinawakan ni Liu Wei si Bai Yifan at sinabing sasamahan niya ito. Nagulat si Luau at nagtanong kay Liu Wei na kung anong ibig sabihin nito. Salaysay ni Liu Wei kay Luau na kapag makaalis na sila at nakahingi ng tulong sa 5 Elements Holy Land ay sa palagay nito na gaano kabilis na makakarating ang tulong. Hindi na lang nakapagsalita si Luau sa sinabi ng Liu Wei. Dagdag pa ni Liu Wei na sa bawat oras na lilipas ay papatay ng maraming tao ang demon puppet. Matapang na sinabi ni Liu Wei na isa siyang walang silbing mandirigma pero hindi siya takot mamatay. Hinamkam ng mataba ang kanyang kamay at sinabing mas mabuti pang mamatay para isakripisyo ang kanyang buhay para sa buhay ng maraming tao. Nagdesisyon na rin ang dalaga at si kalbo na magpapaiwan para labanan ang demon puppet. Mungkahi ni Luau sa mga kasama na pagpapakamatay ang gagawin nila. Sinabi ng ating bida na sa gulong kanilang kinahaharap kung walang isang mangguna para lumaban ay paano pa kaya pagpamilya at bansa na ang nakataya. Mungkahi ng ating bida na sa mundong ito ay maraming mabubuting tao na alam na sila ay mamamatay. Galit na sumigaw si Luau sa ating bida sabay tanong na kung sino sa palagay nito ang leader ng kanilang mission. Dahil sa sigaw ni Luau ay narinig sila ng demon puppet at natukoy ang kanilang lokasyon. Kaya agad itong sumugod sa kanilang kinaroroonan. Naghanda ng sandata si Liu Wei para labanan ang pasugod na demon puppet. Habang sumusugod ang kalaban ay winuwasak nito ang nakaharang sa kanyang daraanan maya-maya pa ay nagulat si Liu Wei dahil mabilis na kumilos pasugod ang ating bida gamit ang kanya floating steps. Sinabihan ni Luau ang ating bida ng tanga dahil isa lang ito Mero Cleansing Realm na tinangkang labanan ng isang Enlightenment Realm ng malapitan. Dagdag pa nito na walang pag-asa ang ating bida. Sagot ng ating bida kay Luau na buksan lang nito ang mata at manood. Seryosong isinuot ni Bai Yifan ang kanyang alas na singsing. Sabay inyatake sa demon puppet habang sinasabi kay Luau na sino sa kanila ang totoong tanga. Sa lakas ng atake ng ating bida ay tumagos sa dibdib ng demon puppet ang malakas na kidlat. Dahil sa ataking iyon ay tuluyang namatay ang demon puppet at unti-unting naglalaho. Manghang-mangha ang dalawa sa lakas ng kidlat na ginamit ng ating bida. Napasabi na lang ang dalaga na ang lakas ng kidlat ay nagtataglay ng makapangyarihang yang energy, iyon ang tamang bagay para talunin ang demon puppet. Matapos matalo ang kalaban ay maangas na sinabi ng ating bida na siya ang magdidesisyon kung tutuluyan niya ang kanyang kalaban o hindi. Habang naglalaho ang demon puppet ay nagsalita ito ng mga salitang general, army, at sinabing hindi siya nagsisisi. Nagulat si Bai Yifan sa kanyang narinig na mga salita mula sa demon puppet kaya napasabi na lang siya na may pagkatao sa loob nito. Habang naglalaho ang demon puppet ay napagtanto ni Bai Yifan na ang demon puppet ay nananatili pang tao sa loob nito. At nagagawa pa nitong sundin ang kanyang master, ibig sabihin na naging puppet ito sa sarili nitong kagustuhan. Sabay napatanong sa isip kung paano iyon nangyari. Manghang-mangha ang tatlo dahil tuluyan nang natalo ang demon puppet. Sinigawan ni Luau ang ating bida na napaka-imposible na mangyari iyon. Nagtanong pa ito kay Bai Yifan na kung magic weapon ang ginamit nito at paano nito nakuha ang bagay na iyon. Tinago ni Bai Yifan ang singsing at tumugo na alas niya iyon at hindi madaling ilabas ang ganang bagay. Maya-maya pa ay napansin ng ating bida na parang may kakaiba sa mga dugo kaya lumapit siya rito. Nagtanong ang babae kung may mali.
Sinabi ni Bai Yifan na ang sacrificial blood ay hindi dugo ng tao kundi dugo ng hayop. Sinabi ni Liu Wei na ayon sa intelligence na si Yang Shishong ay diamond at bakit naging dugo ng hayop at hindi ng tao. Maya-maya pa ay nagkaroon ng lindol at may nagbagsakan na mamalaking tipak ng bato. Sumigaw ang babae na guguho na ang kinatatayuan nilang lugar. Kaya sumigaw si Bai Yifan na umalis na ang lahat. Habang sila ay tumatakbo biglang natamba ang malaking haligi at akmang tatamaan na si Liu Wei. Buti na lang may gumamit ng kapangyarihan at nagawa silang iligtas gamit ang isang shield. Namangha si Liu Wei sa napakalakas na shield na bumalot sa kanila. Nagpakita sa kanilang harapan ang babaeng nababalot ng green aura sa buong katawan at sinabi nito na nahuli siya sabay kinamusta ang lahat kung maayos lang ang mga ito. Ang babaeng dumating na lumulutang ay si Ye Xiaochai Muyuan. Masayang sinabi ni Liu Wei na ang babae ay ang kanilang senior sister na nagmula sa Muyuan. Nagtanong ang ating bida na kung iyon ay ang spiritual power. Salaysay ni Ye Xiaochai na himala na nabuhay 5 matapos kalabanan ang nasa peak enlightenment realm na demon puppet at kapag nakabalik na sila sa 5 elements Holy Land ay sasabihin niya sa lahat ang nangyari. Maya-maya pa ay may halijing babagsak sa likod ni Ye Xiaochai kaya sinigawan ito ng lahat na ag-ingat. Ipinitik lang nito ang kanyang daliri at biglang sumabog ang haligi na babagsak sa kanya. Ngumiti ang babae at sinabing huwag kabahan ang mga ito dahil napansin niya iyon. Namangha sila dahil ang babae ay napakamakapangyarihan at nasa mystical realm ito. Bumati ang 5 sa kanilang senior sister Ye Xiaochai at nagpasalamat sa pagkakaligtas sa kanila. Lumapit si Ye Xiaochai sa ating bida at nagtanong kung Bai Yifan ang pangalan nito. Dagdag pa ng babae na ang ating bida ay nasa middle stage ng Marrow Cleansing Realm pero nagawa nitong patayin ang nasa Peak Enlightenment Realm na Demon Puppet ng ganun kabilis kaya namamangha siya sa ating bida. Tugon naman ng ating bida na maswerte lamang siya. Tumawa ang babae at sinabi na marami na siyang narinig na ganun pero binati nito ang ating bida dahil isang malaking achievement ang nagawa nito bilang isang outer disciple. Habang katabi ni Luao ang bangkay ni Yang Shishong ay malalim nitong iniisip na nagtatago si Bai Yifan ng isang makapangyarihang magic weapon. At inisip pa nito na kalaban ang ating bida. Maya-maya pa ay nakakuha ng isang gintong singsing si Luao sa katawan ng bangkay ng matanda. Hindi siya makapaniwala na ang isang ordinaryong general ay magkakaroon ng isang storage magic ring. Biglang sumulpot sa katabi ni Luao ang kanilang senior sister Ye Xiaochai sabay inagaw ang storage magic ring sa kamay nito habang pinuri ng babae na may matalas na mata si Luao. Inihagis ng babae sa ating bida ang storage magic ring at sinabing ang ating bida ang nakapatay sa kalaban kaya lahat ng loot ay mapupunta kay Bai Yifan. Nagpasalamat ang ating bida sa babae at masayang iniisip na ang storage items ay napakahirap hanapin sa ibang mundo. Sabay na isip na ilalagay niya rito ang kanyang mga kayamanan. Nang inig sa sobrang galit si Luao sa ating bida habang nagbabanta sa isip na maghintay lang ito. Kwento ni Ye Xiaochai na napamiserable ng naging buhay ni Yang Shishong. Ang Yang family ay napakatapat sa maraming henerasyon, nagbantay ng mga hangganan at nagprotekta sa mga tao ng royal family ng Wei. Si Yang Shishong ay bihira at mabuting general. Kwento pa ni Ye Xiaochai na si Yang Shishong ay may kaysa isang anak na nagngangalang Yang Suso. Umibig ito sa isang general ni Yang Shishong. Pero ito ay pinilit ng king ng Wei na ipakasal sa barbarians para magkaroon ng kapayapaan. Pero pinahirapan lamang ito ng mga barbarian at pinatay. Maaaring ginasto ni Yang Shishong na maghigantay kaya siya nakipag-ugnayan sa demons para makagawa ng demon puppet ng makapaghigantay sa Wei family. Napagtanto ng lahat na kaya pala may sinabi si Mrs. Yang na kung andun lang sana si Susie ay hindi siya mag-iisa. Salaysay ng babae na ang mga piklat nito sa katawan ay dahil sa pamumuno sa isang laban. Napagtanto ni Bai Yifan na kagustuhan nga ng demon puppet na maging ganun siya. Kaya may nananatiling pagkatao sa loob nito. Pinagsisipa ni Luao ang bangkay ni Yang Shishong at sinabi na uwi lang sa wala ang pagpunta nila rito dagdag pa na napakamalas. Sinipa ni Bai Yifan ang bato patungo kay Luao at tinamaan ito sa hita. Kinalong ng Bai Yifan ang bangkay habang hawak ni Luao kanyang binti sa sakit at pasigaw na nagtanong sa ating bida na kung ano ang ginagawa nito. Tugon ng ating bida na patay na ang matanda kaya hindi na nito dapat pang insultuhan ang bangkay para hamupa ang galit nito.
Nagtanong si Luao na kung ano ang gagawin ni Bai Yifan sa bangkay. Sagot ng ating bida na dadalahin niya kay Mrs. Yang at magbibigay ng paliwanag. Nagmungkahi si Luao na pwedeng isauli ni Bai Yifan ang bangkay pero puputulan muna niya ang ulo nito at dadalahin o kung hindi ay di nila matatapos ang kanilang misyon. Tumingin ng masama ang ating bida kay Luao at sinabing gusto niyang dalahin ng buo ang katawan kay Mrs. Yang sabay tanong kung nauunawaan ni Luao. Tinawag ni Luao si Bai Yifan at sinabihan na kung tapos na ito. Nagsalita si Ye Xiaochai at sinabi kay Luao na tama na ang argumento at kunin na lang ang kanyang ibinibigay. Nagtanong si Luao sa babae na kung iyon ay ang Tiger Talisman. Sumangayon si Ye Xiaochai at sinabing ginagamit ni Yang Shizhong ay Tiger Talisman para pakilusan ang mga hukbo at parusahan ang ibang general. Para sa isang general ay mahalaga dito ang kanyang buhay. Kaya inutusan ni Ye Xiaochai si Luao na dalahin pabalik ang Tiger Talisman para matapos nito ang kanyang trabaho. Ayon sa babae na sa pagkakataong ito ay kay Bai Yifan siya panig. Sumangayon si Luao at sinabing susundin niya ang sinabi ni Ye Xiaochai habang sa kanyang isip ay galit siya sa ating bida. Isang umaga sa harap ng puntod ni Yang Shizhong ay sinabi ni Ye Xiaochai sa lahat na ang buong katotohanan ay naipaliwanag na kay Mrs. Yang. Nagtanong ang ating bida na kung ayos lamang si Mrs. Yang, paliwanag ni Ye Xiaochai na inaasahan na ni Mrs. Yang ang bagay na iyon. Alam nito na ang kanyang asawa ay maraming nagawang pagkakamali at magkasama na sila ng anak nito. Inilaan na ni Mrs. Yang ang kanyang sarili sa Buddhism, nag-chatting ng mga sutra at nagdarasal para sa iba. Nang maayos na ang lahat ay inayan na ng ating bida ang lahat para umalis. Habang naglalakad tinanong ng dalaga ang kanyang senior sister kung paano sila nito nahanap. Paliwanag ni Ye Xiaochai na dapat pupunta talaga siya sa Wei Border kasama ang kanyang senior sister Jiang para hulihin ang Demon King. Pero napakahina niya kaya wala din siyang maiitulong. Kaya inutusan siya ng kanyang sister Jiang na manghuli na lang ng mga alip-ores. Salaysay pa ni Ye Xiaochai na noong gabi na naglalakad-lakad siya ay may naramdaman siyang malakas na demonic energy. Nagtungo siya sa Yang Mansion kung saan niya naramdaman ang nag-umapi na demonic energy. Nanliit sa sarili ang apat matapos maisip na nahihinaan pa sa sarili si Ye Xiaochai samantalang napakalakas na nito sa kanila. Napagtanto pa ng apat na talagang napakahina pa nila. Napaisip pa ang mga ito na anong klaseng mga halimaw mayroon ng sect ng mga ito. Tinanong ng dalaga kay Ye Xiaochai na may nasabi itong nagngangalang Jiang. Pahayag ng ni Ye Xiaochai na walang nang iba kundi si Jiang Liangge. Ang saintess ng kanilang 5 Elements Holy Land. Ang isa sa 5 totoong disciple na kilala bilang Dongling. Nagtanong si Bai Yifan tungkol sa saint at sa 5 totoong disciple. Nadismaya ang babae dahil hindi iyon alam ng ating bida. Paliwanag nito na ang 5 totoong disciple ay ang pinakalalakas sa 5 Elements Holy Land. Ang mga ito ang personal na sinanay ng mga master ng 5 Holy Land. Ang mga ito ay sina Dongling, Nanjiang Chuan, Ximiaoyin, Bei Feiho at Zhong Shenlang. Ang maalamat na si Dongling ay ang pinakakwalipikado at pinakabata sa 5 True Disciples. At ang pinakamagandang babae sa 5 Elements Holy Land. Kaya nararapat lamang dito ang titulong Saint. Masayang sinabi ni Ye Xiaochai na talaga hinahangaan niya ito. Ang ating bida naman ay tahimik lang na di may pinta ang mukha. Umakbay si Ye Xiaochai sa dalawa at inalok na kung gusto ng mga ito na makita ang saint gamit ang mga ng mga ito. Sa isang banda sa taas ng rainforest ay may nagaganap na labanan ng dalawang puwersa. Makikitang may kinakalaban ng mga kalalakihan na isang nilalang na maraming galami. Inatake ng galami ang mga lalaki at tumilapon ang mga ito. Ang kinakalaban pala ng mga ito ay ang Demon King of Compassion. Tumawa ang Demon King at sinabing ang mga grupo ng mga sundalong hipon at mga general na crabs ay hindi matatalo ang Demon King na gaya niya. Nagtanong ang Demon King na kung wala na bang may padala ang 5 Elements Holy Land para kalabanan siya kaya nagpadala ang mga ito ng isang batang babae para harapin siya. Ang kausap nito ay ang babaeng nagliliwanag ng ginto na si Jiang Ligmuyuan. At tugon nito sa Demon King na sapat na siya para harapin ito. Sinabi ng babae na kung nakikita na ba ng apat ang kanyang senior sister Jiang, paliwanag pa nito na ang kanilang level at napakababa kaya magintay na lang sila at manon mula sa malayo. Inutusan pa niya ang apat na huwag lalapit dahil makakagulo lamang ang mga ito.
Napaisip ang ating bida na kung Aita na ba ang Demon King at naramdaman niya ang nakakatakot nitong oras sa paligid. Sumigaw ang Demon King at sinabing walang alam si Zhang Li kaya mamatay na ito ngayong araw ding ito. Inutusan ng Saint ang mga disciple ng Muyuan na ihanda ang Blue Sky Locking Dragon Formation, na agad namang sumunod ang mga disciple at inactivate ang nasabing formation. Naglabas ito ng malalaking ugat pataas na pumilibot sa Demon King sabay naglabas ito ng barrier na nagkulong sa Demon King. Nagpumiglas ang Demon King habang sinasabi kay Zhang Li na kung sa palagay nito at makukulong siya ng bagay na ito. Sa ibaba ay nahihirapan na ang mga disciple sa pag-alalay sa formation dahil sa lakas ng Demon King. Nagtanong si Zhang Li na sinong may sabi na ikukulong niya ito. Sabay naglabas ng mga Golden Crow patungo sa Demon King. Nagtaka ang Demon King at napatanong na kung kailan pa lumitaw ang Golden Crow. Naalala ng ating bida na ang Golden Crow ay biglang sumasabog ng makapangyarihang alon ng enerhiya. Maya-maya pa ay ang maliit na Golden Crow ay biglang lumaki at nagmistulang isang phoenix. Sinabi ni Zhang Li na gumagawa lamang siya ng isang opening.